sabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong abag na tagapagpahayag po kung ano po ang nais na iparating sa atin ng ating Diyos na kataas-taasan. At yan po ay ang ating banal na Espiritu Santo. Dahil nga po sa dami ng mga pangyayari po na nangyayari po dito po sa ibaba, ang lahat po ng nilalaman ng ating banal na libro ay saka ko na lamang po ipagpapatuloy po ito. At ang lahat nga pong nilalaman ito ay nagmula po sa ating Diyos na kataas-taasan, sa atin pong banal na Espiritu Santo. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ay ipaabot ko po ito po sa inyo. Hindi po lingid sa lahat. Ang sobrang dami pong pangyayari po sa loob at labas po ng ating bansa po. Ang katotohanan po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ay talaga pong ang lahat po ng kampon po ng dyablo at demonyo ay hindi po papayag na manaig po ang kapayapaan po. Ang nais po nila ng lahat po ng kampon ng dyablo at demonyo po ay maghasik po ng takot, kaguluhan, ng kagutuman, ng pagkakabaha-bahagi po. Dahil nga po, sa mga plano po nila na nais po nilang palaganapin po sa buo pong sanlibutan, sa buo pong mundo. Lalaganap po ang sobrang hirap. Kung ngayon po ay nakakaranas tayo ng sobrang hirap, kagipitan, kaguluhan po, yan po ay palala pa po ng palala. At darating nga po ang panahon po na ang buong mundo po ay talaga pong magdarahok po ng husto po. At dahil po diyan, dyan po makakakuha po ng malaki pong pagkakataon po ang kampon daw po ng kadiliman upang ang lahat po ng tao sa buo pong sanlibutan ay kanila pong mahawakan. Dahil nga po sa sobrang hirap, sobrang kagipitan, ang mga kampon po ng dilim na nandun po sa itaas po sa mga posisyon ay gagamitin po nila yon upang lahat po ng tao sa sangkalupaan ay kanila pong mapasunod po. Dahil nga po ang mga tao ay wala pong mapuntahan, walang makapitan sa panahon pong ang akala po ng kampon po ng kadiliman, ang ating pong Diyos na kataas-taasan ay nagpapabaya pong tunay. Dahil yan po ang gusto po nilang irehistro po sa lahat po ng tao po sa buong sangkatauhan na ang Diyos ninyo ay nagpapabaya sa inyo. Sobrang kaguluhan, sobrang gutom, kagipitan, maglalabas po sila ng isang batas po na pangkalahatan po upang ang lahat po ng mga nilalang sa buong sangkatauhan ay hindi po makatanggi po sa kung ano man po ang nais po nilang ihain po sa atin. Diyan na po magsisimula po ang tinatawag pong marka po ng dyablo. Tayo po ay kanilang sisilawin sa kaunting laman, kaunting pagkain po sa hapag, kapalit po ng mga marka po ng dyablo po sa buong sangkalupaan po. Dahil ang nais nga po ng kampo ng demonyo ay lahat po tayo ay maging alagad po niya. Maging alagad po nila. Ang lahat ng naisin nila ay
sumunod po tayo. Dahil nga sa sobrang hirap, maglalabas po sila ng mapanuksong hain na ang akala natin ay siyang magsisilbi pong makapagpapagaan po sa pang-araw-araw na buhay po natin. Subalit, yan po ay tatak po at marka po ng kadiliman. Dahil nga po, nasa panahon na po tayo ng matinding tagisan po ng dilim po at liwanag, ng itim po at ng putian. So, kailangan po maging matibay po tayo. Alam ko po, lahat po ay pwedeng mag-react na anong gagawin natin kung halimbawa po ang kailangan tayong mamarkahan. Ano mang klase po yan? May batas pong ilalabas ang kampo ng kadiliman. Halimbawa po, ang buong mundo, ang buong sangkalupaan, ang buong sangkatauhan ay kailangang mayroong ganito. For example lang po, halimbawa lang po, ang lahat ay kailangang may bakuna. Dahil ang walang bakuna, walang pagkain, walang diskwento, napakaraming oportunidad ang pwedeng mawala sa kanya kung tatanggi tayo dito. Parang halimbawa lang po yun. Halimbawa naman, ang lahat ay kailangang mayroong ganito. Meron silang marka na ganito or ganito na ipapakita upang pag nagpunta kayo sa lugar ng pamilihan o kahit saan mang lupain, mayroon kayong espesyal na pagtrato sa inyo. So, yung mga wala, parang etsa puwera kayo. Diyan lang kayo sa tabi kung magmamatigas kayo. So, yun po ay mangyayari po sa buong sangkatauhan dahil nga po sa sobra pong kahirapan, napakarami po ang mararahuyo. Napakarami po ng matutukso. Dahil nga po, gagawin po ng marka na yan, ang gagawin pong pasaporte po upang gumaan po ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero ang kapalit po niyan, tayo po ng mga nilalang po ay nasa ilalim na po ng kanilang kapangyarihan. So, ano po ang ating magiging laban? Yan po ang sasabihin ng karamihan. Kung hindi tayo magpapamarka na yan, paano tayo kakain? Paano tayo makakasurvive? Ang ating pong banal na Espiritu Santo ay nakatunghay at kailanman po'y walang sino man ang hihigit po sa kanyang katalinuhan. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, kung dumating ang panahon na magkaroon na po ng ganyang mga batas sa buong sangkalupaan, wala naman po tayong magagawa. Maging ang abang lingkod po ninyo ay di sige inyong markahan. Pero ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang banal na tubig po na magiging sangkap po ng ating katawan, ang liham ng mahal na Birhen sa Haring Hesukristo, ang Ceritorio Dimititis po, pag ito po ay nilagay natin sa tubig at ikinarga sa ating katawan, markahan man po tayo ng kampo ng kadiliman. Ang liwanag po na tataglayin natin ay siya pong sisilaw po sa lahat po ng kampo ng dilim. Pero paano po? Sa ngayon po ay napakahirap po para sa inyo na ito ay paniwalaan. So pagdating po ng oras na yon, maaaring wala ng social media, maaaring wala na pong Risa na palagi pong nagsasalita sa harapan ninyo. Walang elektrisidad, walang social media. So paano tayo magtatagpo? Sa ngayon po ay hindi ko rin po alam. Subalit ang atin pong dakilang Diyos na kataas-taasan po ay palagi pong nandyan upang tayo pong lahat ay gabayan po. Wala na naman po tayong oras. Sa susunod po ay iisa-isahin ko po sa inyo ang kahalagahan po nito para po sa atin pong lahat. May Diyos pong hindi nagpapabaya. Tandaan po natin yan hanggang sa muli po. Bye-bye po at mabuhay po tayo pong lahat. Paalam!